Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Ito po ang mga balita natin ngayon ay talagang maiinit mga banaderos dahil alam nyo, itong issue ng flood control kahit pilit na pinipigilan, pilit na sinusubukang i-divert, talaga namang hindi umaalis sa isipan ng mga Pilipino na napakaraming ninakaw na mga nasa gobyerno at talaga naman nanggagalaiti na ho ang mga mamamayang Pilipino. Grabe ho talaga. Ako nakakakita tayo ng ng mga maraming diversion na ginagawa, pero gayunpaman hindi ho nila maloloko mga Pilipino kahit anong gawin kasi ho ito ho'y judgment na mismo galing ho sa ating Panginoon. Kita nyo naman yung bahana yan. Diba yung palang panahon ni Marcos na nagmalaki siya na may 5,500 na flood control, kinabukasan ay binagyo. Yun lamang po ay isang halimbawa na ang kumikilos ay langit na, ika nga. Ngayon po bawat bagyo, langit na talaga ang kumikilos. Bawat lindol, walang ginagawa ang lecheng gobyerno na ito. Makikita ninyo, sabi nga nila, noong panahon ng walang sakuna, walang disaster, walang bagyo, walang lindol, panay ang pamimigay ng ayuda ng mga hindot, ng mga crocodile, ng mga congressman natin. Lalong-lalo na yan si Tambaloslos. Pero ngayon mga kababayan, may mga disaster, kaliwat ka ng bagyo, kaliwat ka ng earthquake, walang pinamimigay, binebenta pa. Ginawa pang negosyo ng mga animal ng mga disaster na nangyayari sa atin, di ba? Gago! Na ngayon dapat nila pinamimigay yung lintik na ayuda na yan di ba? Isus Ginoo. Ngayon pa wala. Ngayon pa nyo bebentahan, mga kupal talaga kayo. Yun ang masasabi ko sa inyo. At ngayon, ang kakapal pa ng mga animal na to, kumakangiti. Kasi ngayong araw na ito, etong si Speaker Romualdez ay humarap sa ICI. Akala mo naman, yung mga media, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa ba kayo dahil bayad kayo? O tuwan-tuwa kayo dahil pag maganda ibabalita ninyo, may bonus na naman kayo kay Martin? Ako nagtatanong lang Tuwan-tuwa pa kayong mga ulul kayo. Akala mo naman may magagawa yung ICI na yan. Alam nyo ba yung lintik na ICI na yan? Wala namang kapangyarihan magpakulong yan. Alam nyo ba? Alam nyo ba na wala naman silang kakayanang gawin yan? Alam nyo ba na hindi nila man pwedeng ikulong si Romualdez? Alam nyo ba wala silang pwedeng ipakulong na congressman tsaka senador? Kaya isang katarantaduhan po yung ICI na yan. Ang pwede na nga lang sanang mangyari ay yung maging lantad sa publiko yung mga korupsyon na ginawa nito mga hindot na to. Kaya lang, itinago nyo pa. Ay, naku talaga. Gago! Kayo na lang naglolokohan pa kayo, itigil nyo na yan. Sayang lang ang tubig, sayang lang ang kuryente sa ginagawa nyong yan. Sayang lang yung mga tauhan. Sayang lang isa bagay, may pamerienda sigurado sa mga media. Alam mo naman ng mga media, mga mga nauulol yan sa pera totoo. Syempre, sa dami ng gastos ng mga hindot na yan. Hindi kasi alam mo, yan ang pinagkaiba ng vlogger sa media. Bakit? Sabihin nila yung media daw, aral, hindi yung totoo yan. Media lang yan. Yung mga media na yan, matindi kasi ang overhead expenses niyan may opisinang pinatatakbo yan, may mga sinasahurang walang kwentang mga empleyado yan. Yung mga yan, alam naman po natin, ang taas ng kanilang gastusin. Kaya kailangan nilang bawiin yan Binabawi nila yan through humuhut yung mga yan sa mga politiko. Pangalawa, through ads sa kanilang telebisyon na kung saan sinesensationalize nila. Kaya nga madalas pa rin din nyo napapansin na nahimik na si Pangulong Duterte, nakakulong na doon. Ang lagi pa rin nilang lintik na topic is si Duterte. Kasi pag si Duterte, mataas ang ratings. Pagka si Marcos, walang nanonood.
Kaya ganyan kailangan nila ng ratings for their ad. Alam mo nga, kaya nga malaki kasi yung gastusin nila eh. At least ang mga vlogger walang gastos, mikropono lang, tapos sa computer, ganun lang. Yun lang ang kanilang gastos, di ba? Kaya sa tingin ko, mas totoo at lehitimo. At sa social media, at tulad ko, pag may nakita kayo mali, pwede niyong punahin, di ba? Pwede niyong sabihin, Banat Bay, tarantado kang animal ka. Wala kang kwenta, malito sinabi mo, ganyan-ganyan. At ako mismo makakabasa nun. Ako mismo makakakita nun. Hindi katulad ng mga broadcaster, mga news. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga news anchor o yung mga news reporter kasi ang gumagawa naman ng news niyan sa loob din eh. Sila'y taga-balita lang tapos chachap-chapin naman sa newsroom. Ang kumikita naman dyan, yung station manager. Di ba? Gago! Sa tingin ninyo, hindi ako huwag nyo sisisihin yung mga reporter, huwag nyo aawain niya, mga tauhan lang yan. Ang talagang bayaran dyan yung mga nasa loob ng newsroom. Binabati ko yung mga nasa newsroom ha. Limpak-limpak na kasi marami akong kilala dyan, mga executive, naka-sports car na eh. Ano lang yan, nasa news lang yan ha, wala naman silang kinikitang iba. Magkano lang ang sahod niya, mababa pa sa 50. Pero naka-sports car. Kasi nga, may ganun. Hindi, kaya nga yung iba, pansinin ninyo ha, yung iba mga media nagbablog na rin eh. Kasi mas malaki naman talaga ang kita. Kasi diretso. Bakit mas malaki? Kasi nga diretso. Wala nang dinadaanan. Tax lang, binabayaran sa YouTube, binabayaran ng tax sa Google. Tapos, doon na yun na lang yun. Wala nang middleman. Kasi sa mga sa news, ang dami pinapasahod. So, latak na lang napupunta dun sa iba, sa mga empleyado. Underpaid, wala pang yung iba dyan, wala pang mga benefits. Binabati natin yung mga cameraman na pinaglaban natin nun sa ABS-CBN na hanggang ngayon wala pa rin kayong benefits. Sa mabuhay kayo ha, dahil nagtatrabaho pa rin kayo kahit wala kayong mga benefits. Di katulad yung mga amo ninyo, putang inang yan, kaliwat kanan ng kabit, kaliwat kanan ng chupageti, tapos kaliwat kanan pa yung mga sasakyan. Kasasabihin nila against corruption yung mga yan. Maniwala kayo dyan, mga lang yan. Hindi, totoo. Kaya nga dito, tiba-tiba na naman sila. Kasi bakit? Lumabas yung kanilang kataas-taasang Panginoon. Eto, lumabas si Romualdez dito sa ICI. Ang humarap si dating Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sinagot ni Romualdez ang mga tanong ng komisyon tungkol sa proseso ng pagpapasa ng budget at sa pagkakadawit niya sa maanumalyang flood control project. At live mula sa Taguig City, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba ang mga naging pahayag dyan sa ICI ni dating House Speaker Romualdez? Ruth, natapos na nga ang isang hearing dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung saan si dating House Speaker Martin Romualdez ang pangunahing resource speaker. Sinasabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na ipinaliwanag ni Romualdez ang proseso ng pagpasa ng budget at kung ano ang naging papel niya rito bilang pinuno ng Kamara. Nakatulong naman daw ang mga pahayag ni Romualdez. Wala naman daw idinawit o sinisi si Romualdez. Hindi naman binanggit ni Hosaka kung sino ang mga kasama ni Romualdez, pero ipatatawag din daw ang mga ito sa susunod na pagdinig. Itinanggi rin daw ni Romualdez na pinadalhan siya ng pera na unang isinawalat ng dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na si Orly Guteza. Nagsumite na rin daw ng affidavit si Romualdez pero pababalikin siya sa komisyon para sagutin ng iba pang tanong base sa salaysay. Nagpasalamat naman si Romualdez sa pagkakaimbita sa kanya ng ICI. Handa rin daw siyang bumalik kung kinakailangan. Narito ang pahayag ni Romualdez. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge. Titigil ko na yung metformin ko at saka yung Ozempic ko. Mukhang mas nakakapayat yung stress kesa sa mga gamot na iniinom ko eh. Hindi, matagal ko nang tinigil yung Ozempic. Hindi daw maganda, sabi nila. Hindi, pero tingnan mo. Baka sabi pala ng iba, pumapayat daw ako. Salamat naman. Nagpapapayat po talaga ako. Hindi na po ako kumakain. Wala na rin po akong pangkain. Biro lang. Nag-ano tayo ngayon, walking at saka intermittent 1 meal a day. Lahat, ginagawa na natin. No sugar, no carbs, no meat, no protein. Biro lang. Anyway, titan nyo naman to. Mukhang haggard-haggardos na si
Si Romualdez, so kitang-kita mo itsura niya, oh. Oh. Ano, hindi ka na makatulog? Sabi ko naman sa'yo eh. Pagka ganyan talaga, mahirap alam mo, sabi nga nila, you can buy bed, but you cannot buy sleep. Nak na shit. Totoo yan. Ako, pag pumupunta ako sa ibang bansa, 'di ba? Gaganda nung siyempre, hotel ka matutulog ka, gaganda, 'di ba? Lalong-lalo na yung hotel ko diyan sa may Paris. Yeah, salamat Seminay, salamat Pastor. Yung hotel natin niya sa Paris, napakaganda pero kita mo naman pagbukas mo ng bintana, shit, Eiffel Tower saka nakakita. Partner na lang na nakahubad ang kulang eh. Talaga nakahubad. Sa mga pelikula, di ba ganun? Sa Eiffel Tower, tapos yung babae tumitingin-tingin sa Eiffel Tower, tapos nakahubad lang, ganun. Hindi, ganun yung hotel ko sa Paris eh. Pero yung kama, sarap. Pero iba pa rin talaga yung kama mo sa bahay mo, ika nga. At iba pa rin talaga yung kama mo sa bahay mo na meron kang kapayapaan sa puso, na wala kang dinehado, wala kang niloko, wala kang ninakaw, wala kang, alam mo yung inaapakan na tao, mas masarap yun. Tapos kahit banig lang ang higaan mo, mas masarap yun. Kesa yung nasubukan nyo ng ma-stress, yung may kaaway. Hindi, ito. Yung may kaaway, yung nag-away kayo ng asawa nyo, naglukuhan kayo ng jowa ninyo, tapos o kaya naman meron kang inutangan na hindi yung pa binabayaran. Di ba? Yung mga ganyan-ganyan. Oh, di ba? Ang hirap matulog niyan. Oh, unless makapal ang mukha mo. Unless katulad ka ni Marcos, sobrang kapal na mukha, nakakatulog pa. Ewan ko kung ano ginagamit to, nakakatulog yung animal na yun. Di ba? Eto, mukhang di na nakakatulog to. Tingnan nyo itsura, oh. Hindi, alam mo, si Dada, ginagawa niya ng lahat ng pagtuturok, lahat ng ginagawa sa kanya nung ano yun? Ewan ko kung yung pinopromote nilang pampapayat. Ginagawa na nila. Hindi naman siya pumapayat ng ganyan. Eto talaga, kahit lobo-lobo na, bonjing na nga ang tawag ni Amy Marcos sa kanya, pumayat ng ganyan. Stress yan, Brad. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. Medyo napalinaw kung ano yung naging role niya or role ng mga kasamahan niya sa pag... Wala! Anong malinaw? Sa inyo lang malinaw! Wala naman kaming alam. Nadinig ba namin yung sagot niya? Tinanong nyo ba siya ng tama? Baka nagbulahan lang kayo dyan sa loob eh. Baka nagkapi-kapi lang kayo dyan eh. Baka, paano ba sa atin dyan? Baka ganunan lang kayo dyan sa loob eh. Anong malay namin? Ibukas nyo kasi yung pagdinig nyo dyan. Ginawa nyo kaming gago eh. Di ba? Nagago na nga kami ng gobyernong to, tinatago nyo pa. Ilabas nyo. Hindi, alam mo, pasensya ka na, Mr. Brian Osakaw. Hindi naman ako nagdududa sa'yo. Pero kaduda-duda na nga yung mga pagdinig na nangyayari dyan. Diba? Kaduda-duda na nga yan. Tapos, hindi nyo pa ilalabas sa publiko yung pagdinig dyan. Anong katarantaduhan yan, sir? Hindi, sorry pero hindi naman sa nangaano tayo, pero nangaano na nga. Gawa ng budget, no? So, these people, we will be inviting soon to shed light on their participation also in the budget preparation, which also pertains to the alleged anomalous flood projects. Bukod dito, humarap din sa komisyon si Budget Secretary Amenah Pangandaman. Ito ay para ipaliwanag ang proseso ng... Kahit sino pa humarap dyan, kahit si Satanas pa humarap dyan, wala kaming pakialam. Hindi nyo na may pakita sa amin kung ano nangyayari sa loob. Paano namin sasabihin na yan ay maayos na pagdinig, maayos na investigasyon? Kung wala naman kaming access, ano to? Tangina, bilyon-bilyon ng nanakaw, tangina, trilyon-trilyon ng nawala. Ghost project lahat, tapos ayaw nyo ipakita sa amin? Ano yan? Ghost investigation? Ano to? Ang budget. Ha?
ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Oh, malinaw yan. 2 tao lang. Naglulukuhan tayo eh. Budget mula sa pagpapanukala ng mga ahensya hanggang sa maipasa ito bilang General Appropriations Act. Nagbigay rin daw ng ilang suhestyon ang komisyon para mas mapaayos ito ng DBM. Ruth, no show naman ngayon itong si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico dito sa pagdinig. Oh, tangina no, show na naman tapos wala hanggang ngayon di pa kinakancel yung passport. Gago! Hoy, Zaldico, meron tayong hearing sa October 16. Wag mong kakalimutan, ha? Pag hindi ka sumipot, ibig sabihin, bastos ka sa judge. Yan ang totoo. Hindi mo nire-respeto yung judge. Inakusahan mo ako na kung ano-ano, tapos di ka pala sisipot. Maya ka naman sa balat mo. Hindi, kasi dapat nag-akusa ka eh. Di ba? So, ikaw bilang sa depensa, meron kang karapatan na i-cross-examine through your lawyer yung mga nag-aakusa sa'yo. That's the due process. Yung inakusahan, pwede yun, trial by absentia, may tinatawag tayong ganun, okay lang yun. Okay? Pero yung nag-akusa, kailangan talagang sumipot. Kasi nga po, kailangan siyang tanungin, i-cross-examine dun sa mga akusasyon niya. Ang lakas ng loob mo mag-akusa, di ka naman pala aatin. Gago! Maya ka naman doon sa judge, ang bait-bait pa naman nung judge dyan. Hindi totoo, mapakabait po nung judge at saka napaka, ano siya, nang tawag doon? Fair. Tapos ganyan ka lang? Wag ganun, di ba? Kung si Romualdez ang tatanungin, dapat daw lahat ng naiimbitahan ng ICI ay nararapat lamang na humarap sa komisyon. Ang sabi naman ng ICI, pag-aaralan pa nila yung susunod nilang gagawin kung dapat nga ba silang pumunta sa korte para humingi ng warrant of arrest laban dito kay Ko. Ruth. Gerard, bukod dun sa pahayag kanina ni Speaker, no, meron pa, ni dating Speaker, meron ba siyang information kayo dyan na nakuha kung meron siyang halimbawa may mga tinukoy na iba pang pangalan na posibleng dawit or iba pang mas specific na details? Kasi nga, di ba, hindi naman natin nakikita yung ongoing na hearing, no? Wala kasi tayong access dyan. Tama, Ruth, talagang mukhang walang pagbabago tungkol sa desisyon ng ICI na isa publiko yung mga hearing. Ano? Pero kanina katulad nga ng sinabi nitong si Attorney Husaka, may mga pangalan na binanggit itong si dating House Speaker Romualdez pero hindi ito binanggit sa amin. At ang paglilito... Moro-moro lang yan. Anong pangalan? Siya na pinakamataas dun sa kamera. May papangalanan pa siya? Tapos ang susunod na sa kanya, sa kataas-taasan si Marcos na eh. I mean, yung under siya, ibig sabihin, masasabi nating merong siyang koneksyon na makapangyarihan. Yun lang. Posible naman Senate President, di ba? And speaking of the Senate President, di ba? Yan nga yung idinidiin nyo si Chis Escudero, di ba? Ano nangyari? Nga. Walang kwenta. Oh. Yung pala ngayon, ito mga kababayan, gusto ko lang i-point out to sa inyo ha. Napaka-importante kasi na i-point out natin ito eh. Anong ginawa nila kay Chis Escudero? Di ba? Anong ginawa nila? Siniraan nila ng siniraan? Bakit? Kasi nga po, pinangalanan, si unang-unang nagpangalan diyan kay Romualdez, itong si Chis Escudero. So, siniraan nila ng siniraan yung para matanggal sa Senate President. Kung ano nung inimbento. Tapos, eto ngayon, tanggal din siyempre. Pag natanggal siya, tanggal din si Blue Ribbon, si Marcoleta. Damay-damay na, di ba? Ang mangyayari niyan, ano nangyari? Ngayon, may pautot pa silang, hindi, nag-resign si Lacson kasi ayaw na sa kanya ng mga senador. Gunggong ang... Palusot nyo yan. Tapos ngayon si Erwin Tulfo na, di ba? Ano palusot niya? Hindi na ngayon yung flood control. Iba na ang aming i-hearing. O, tingnan nyo na. So, wala nang hearing ngayon sa Senado about this flood control scandal na to. Wala nang hearing. Sinimulan nyo yan, tinanggal nyo si Escudero. Sunod-sunod na yan. Tinanggal nyo si Escudero, tanggal si Marcoleta. Ngayon, nag-inarte si Lacson. Ngayon, si Erwin, iba na ang pinagsasasabi. Naka-break na ng 1 buwan ngayon ng Senado. O,
Tapos ang inaasahan, tong ICI, wala namang kwenta. Di naman namin napapanood, di naman namin nakikita yung mga pagdinig dyan. So, ang ginagawa nila mga kababayan, sinimulan nila dito kay Chis Escudero. Tapos, hanggang sa mawala na yan unti-unti. Dinadivert nila para talagang wala na, tahimik na uli. Oh, wala na tayo napapanood in public, walang nangyayari. Hanggang iniisip nila magsasawa na lang ang tao na magalit. Hindi yan mangyayari. Sisiguraduhin ko sa inyo bilang isang political vlogger, I'll make sure na yung mga katarantaduhan ninyo ay ma-expose. Hindi ako papayag na mawawala lang ng parang ghost project yung pera ng taong bayan. Kasi parang ganyan gusto nila mangyari. Ghost project na nga, ghost investigation pa. Tuloy, yung pera natin, na-ghost na. Puro ghost. Hindi, di ba ganun na nangyari? Puro ghost kayo, ghost ng ghost, lahat ghost. Wala na. Lilipad na lang yung trilyon-trilyon na nawala noong 2025 na budget. Pati yung dapat managot, wala na. Rin ng ICI tungkol dito ay hindi naman daw sinisisi o talaga dinadawit ang mga ito. To be specific, ang sinabi ni Atty. Osaka tungkol dito sa mga ito. Wag naman kayo masyadong defensive. Gago! Ay mga kasama doon sa proseso ng pagbabudget. So, hindi malinaw kung ang mga ito ba isangkot talaga doon sa insertions o doon sa mga paglalagay ng mga ghost flood control projects. Yan yung malalaman natin sa mga susunod pang hearing. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard. Ewan ko lang mga kababayan kung hindi kayo mabibuisit sa mga ganitong balita. Nakakabuisit no? Hindi, alam mo ito makinig kayo mabuti. Kaya na lang, ang kakapal na mukha ng mga bataan ni Marcos. Yan ang totoo. Ang kakapal na mukha kasi alam nila they can get away with these things. Itong mga korupsyon na nangyayari. Kasi, tangina, ito na nga, lantaran na nga. Yung pagnanakaw, nakakawala pa. Diba? They can do something about this. Diba? Ang dami nila sinasabi, hindi namin pwedeng paulihan kasi wala pang kaso, bla 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 bla. Gago, kansilehin nyo lang yung passport, tapos na usapan. Pauuwiin na yan. Hindi, cancel. Sa social media, kitang-kita nyo na yung travel ni Zaldico. Diba? Tapos, ayaw nyo pang kanselahin yung passport. Pag kinansilan nyo yung passport, hindi na makakabiyahe yan. Hindi na makakabiyahe yan. Tapos pwede nyo na siyang ipa-deport doon sa bansa na yun. Sabi nyo, ito, walang passport to, kinansela na namin, no? I-deport na yan. Hahanapin na yan. Wala Ibig sabihin, nakakalusot yung mga inaakusahan. Ito si Romualdez, happy-happy pa, walang yan. Darating. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
sa harap ng kamera. Walang halong